Welcome to Mi Amore Confession. Masasabi mo bang mali ang isang bagay kung ang punot dulo nito ay pagmamahalan? Ano ba ang pamantay natin sa pagmamahal para masabi nating tama ito? Ikaw, hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa taong mahal mo? Handa ka bang ipaglaban siya para sa kasiyahan niyo? O pipiliin mo na lamang iwanan siya para mailayo sa mapanghusgang mata ng mga tao? Magandang araw po sa inyo, Miss Amore. At pati na rin po sa mga kapwa ko listeners na nakikinig ngayon. Gusto ko po muna sanang magpasalamat sa pagbibigay ng pagkakataon sa aking makapagpadala ako ng liham sa inyo para maikwento ang karanasan ko. Tawagin niyo na lang po akong Roy. Iyan po ang tawag ng mga taong malalapit sa akin, pati na ng aking pamilya. 29 years old na po ako nang magpasya akong dumayo sa syudad. Nung mga panahong yun po kasi, gusto ko nang makapag-ipon para sa sarili ko. Kaya naman naghanap ako ng trabaho na may mas malaking sahod kumpara sa dati kong trabaho ng pamamasada ng tricycle. Sa awa po ng Diyos ay may nadaanan akong isang malaking bahay na may malawak na hardin. May nakapaskil sa gate nito na nagsisabing naghahanap ako ng boy o katulong ang may-ari. Kaya naman kaagad kong tinawagan ng number. Magandang offer ng magiging boss ko. Na nag-uusap kami sa cellphone kaya naman nung pinapunta niya ako para interviewin, sinigurado kong maaga akong makakarating. May experience ka ba sa pag-aasikaso sa bahay? Kasi kung ituturo ko pa sa'yo isa-isang lahat, wala na akong oras para dyan. Diretsong magsalita si Dr. Maya, ang magiging boss ko kung sakaling matanggap man ako rito. Opo ma'am, wala po kayong magiging problema sa akin pagdating ho dyan. Sanay na po ako sa mga gawaing bahay. Mula po pagkabata. Namamawis ang kamay ko sa nerbiyos. Kaya naman panay ang punas ko ng mga palad ko sa pantalon. May pagkamasungit si madama at nakataas pang isang kilay habang nakatitig sa akin. Mabuti kung gano'n. Pero ayoko nang mag-uwi ka rito sa bahay ko ng mga kaibigan mo. Lalo na ng girlfriend. Kumuha ko ng laking kasambahay para magawa na pati ang mga mabibigat na bagay, katulad ng mga pagbubuhat. Pero pag nalaman kong sinusuway mong mga utos ko at ang mga bilin ko, tatanggalin kita kaagad. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko po. Halos magkanda utal-utal ako. Mabuti. Kaya mo bang magsimula bukas? Talaga po? Hindi makapaniwalang tanong ko. Akala ko marami pa siyang itatanong pero parang naninigurado lamang pala siya na magiging matino akong kasambahay. Bakit? Ayaw mo ba? Ay, hindi naman po sa ganun. Siyempre, gustong gusto ko. Sige po madam, bukas na bukas po. Mag-uumpisa na po ako. Sige, mabuti kung ganun. Kung kaya mong asikasuhin ngayong araw ang paglipat ng mga gamit mo rito sa bahay ko, tapusin mo na. Para bukas, pagtatrabaho na lang aatupagin mo. Tahimik, masungit, at matikulosa. Ganyan ko pong ma-describe si Dr. Maya. Pero tinitis ko po ang lahat ng yun. Nasa 15,000 na pasahod niya kada buwan. Siguro sa iba, maliit na bagay lamang yun. Pero para po sa akin, na wala namang tinapos, ay malaking halaga na po ang 15,000. Lalo pat, stay in ako sa bahay niya. Wala akong ginagastos na kahit ano. Kaya naman buong buo kong nakukuha ang sahod ko. Lumipas pong isang linggo ng pamamalagi ko sa bahay ni Dr. Maya. Pero ni minsan ay hindi po kami nagkaroon ng kwentuhan. Wala akong alam sa buhay niya at wala rin po siyang alam sa buhay ko. Madalas din po kasi siyang wala sa pagtatrabaho. Ang tanging alam ko lang ay OB-GYN siya at sobrang workaholic niya kaya hindi na rin umuuwi. Akala ko smooth sailing ang pagtatrabaho ko doon dahil wala naman pong naging kahit anong aberya sa unang linggo ko. Pero isang araw, nag-aalmusal si madam bago pumasok sa trabaho habang ako naman nagpupunas ng mga gamit.
Nakatingala ako sa stante ng mga figurine na nakadisplay sa sala at pinupunasan ng mga yun. Nang meron akong masagi na isang malaking vase. Sa sobrang tahimik ng buong bahay ay dinig na dinig ang pagkahulog at pagkabasag niyon. Kumabog ng malakas ang puso ko, lalo na nang marinig ko ang tumatakbong mga yapak ni Madam Maya papunta sa akin. Ano yung nahulog? Aroy, ikaw bang nakasagi nito? Kitang-kita ko ang namumuong galit sa kaning muka. Matalim ang matitig at kunot na kunot ang noon niya. Opo ma'am, sorry po. Sorry ma'am, naglilinis po kasi ako dito sa taas eh. Hindi ko po namalayan na malapit na pala yan sa may binti ko kaya nasagi ko po. Lumuhod siya sa sahig at hinawakan ng mga bubog ng vase. Nagulat ako nung hindi niya ako sermonan. Sa halip ay bigla siyang napakagulgol. Vase to ng asawa ko. Ang tagal-tagal ko tong iniingatan. Ito na lang nag-iisa ng alaala sa akin. Nahabag ang puso ko nang makita kong iyak siya ng iyak. Sinusubukan ko siyang patayuin para malinis ko ang mga bubog na nagkalat pero iyak pa rin siya ng iyak. Ma'am, pasensya na po kayo. Sorry po talaga. Please, huwag niyo po sana akong alisin sa trabaho. Lilinisin ko po to. Promise po, huli na po to. Hindi na po ako makakasira ulit dito sa bahay ninyo. Panay ang pagmamakaawa ko, pero parang wala rin siya sa sarili niya. Sobra akong nag-guilty noon, Miss Amore. Noon ko lamang din nalaman na balo na pala si Dr. Maya sa edad na 41 pa lang. Wala silang anak, kaya naman ngayon ay mag-isa siyang namumuhay sa malaki niyang bahay. Alam ko po na kahit sabihin kong ibawas na lamang sa sahod ko ang halaga ng vase na yun, ay hindi ko pa rin maibabalik ang sentimental value nun sa kanya. Kaya naman yung mga sumunod na araw ay lalo ko pang pinagbutihan ng trabaho ko. Hindi nalang pag-aasikaso ng hardin at ang bahay ang ginagawa ko. Sa tuwing umaga ay tinitimplahan ko siya ng mainit na kape. Nagiiwan din ako ng bulaklak na galing sa hardin sa may lamesa niya sa loob ng opisina. Sa mga simpleng bagay na to ay gusto kong iparamdam sa kanya ang pagsisisi ko. Hanggang isang araw, nakipagkwentuhan kami ni Madam. Siguro gusto mo na ako ipakulam dahil sobrang sungit ko, no? Natawa ako sa biro niya. Pareho kaming nakaupo sa may garden. Ang pwestong dati ay may malalaking damo. Ngayon, ay napalitan ng mga upuan at pabilog na lamesa sa gitna. Hindi naman po ma'am. Naiintindihan ko naman po na busy ho kayo sa trabaho. Kaya nakakapagsungit ho kayo. Salamat ha. Mabutit nagkakaintindihan naman tayo kahit papano. Sa totoo lang, hirap akong asikasuhin ng lahat dito sa bahay. Kaya naghanap talaga ako ng makakasama. Akala ko nga, susuko ka na nung mapagalitan kita ng gusto eh. Nung nabasag ko po yung vase? Oo. Kaagad akong umiling. Naku ma'am, ako nga po yung hiyang-hiya eh. Dahil alam ko naman pong importante sa inyong vase na yun. Pasensya na ho ulit ma'am. Napabilib mo ko doon, Roy. Paano naman po ma'am? Sa tibay ng loob mo. Akala ko kasi aalis ka na nun eh. Hindi naman po ako balat sibuyas ma'am. At saka kailangan ko po kasi ng pera eh. Ayan ang gusto ko sa Roy eh. Totoo ang sagot. Pera. Ang dating pader na nakapagitan sa amin ay tuloy na ngang nalusaw dahil sa kwentuhang yon. Lalo kaming liging malapit ni Maya. Opo, ni Maya. Ang sabi niya po kasi sa akin ay yun na lang daw pong itawag ko sa kanya dahil masyado daw pong formal ang ma'am o madam. Lalo't dalawa lamang naman kami sa bahay. Isang araw ay umabot na ng 7:00 pero hindi pa rin dumarating si Maya. Nakahanda ng mainit na sabaw ng sinigang na sadya kong inihanda dahil sa lamig ng panahon. Nakatayo ako sa tapat ng pintuan, hinihintay ang pagdating ng kotse niya. Nang sa wakas ay dumating, ay mabilis kong kinuha ang malaking payong sa gilid ng pintuan at sinalubong siya.
Ay, napakaraming pasyente. Inabutan na ako ng ulan kaya hindi ako kagad nakaalis ng klinik. Kinuha ko ang bag niya at inilalayan siya sa paglalakad. Man pala, kanina pa ako naghihintay pero ang tagal mong dumating. Alika, nakahanda na ako ng hapunan natin. Ay, mabuti na lang. Pagod na pagod ako. At saka gutom na rin talaga. Anong niluto mo? Sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla siyang nadulas. Mabuti na lang ay kaagad ko siyang nasalo. Ngunit dahil doon ay nabitawan ko ang payong. Pareho kaming nabasa ng ulan. Matagal akong napatitig sa kanya bago ko natauhan at napagpasyahang itayo siya. Nagkunwari akong umuubo dahil hindi ko alam ang sasabihin habang siya naman ay inaayos ang sarili niya. Nako, kung mag-boyfriend lang tayo, napaka-romantic nung sina. Oo nga parang sa drama sa hapon lang. Miss Amore, doon ko na-realize na napakaganda pala ni Maya. Oo nga't dekadang agwat naming dalawa, pero hindi ko may pagkakailangan, nandun pa rin ang maganda niyang mukha at malakas niyang appeal. Hindi pa rin naman po ganun katanda ang mga 40 years old at hindi pa rin naman kulubot ang kaning balat. Kaya sa totoo lang, hindi ko siya nakikita bilang mas matanda sa akin. Maliligo muna ako bago tayo kumain. Baka kasi magkasakit ako. Talabasa tayo ng ulan. Ikaw rin, maligo ka na muna. Naku, hindi na muna. Lakas naman ang resistensya ko Sige, maligo ka na. Ihahanda ko munang kakainin natin. Siniguro kong magandang pagkakaayos sa mga pagkain sa lamesa. Naglagay din ako ng sabaw sa tasa dahil yun ang paborito niya. Ang humigop ng sabaw mula sa tasa. Tapos ka na? Halika, kain na tayo. Inalalayan ko siyang umupo, saka ko pumesto sa kanyang harapan. Ang bango! Mukhang natural sampalok ang ginamit mo rito Oo naman, paborito mo yun Eto yung tasa mo ng sabaw. Alam kong marami-rami kang hihigupin, lalo na't malamig ang panahon. Para akong natulala nang bigla siyang ngumiti. Yung ngiting hindi basta-basta ipinapakita sa iba. Yung klase ng ngiti na espesyal. Ang ganda mo. Wala sa sariling usal ko. Ano yun? Wala. Kain na tayo. Salamat naman kung nagagandahan ka sa akin. Nanlaking mga mata ko sa sinabi niya habang siya naman ay nakangising humihigop ng sabaw. Miss Amore, nung gabing yun habang malakas ang ulan at malamig ang hangin ay tinuring naming espesyal ang isa't isa. Hindi ko rin po masasabi kung paano nangyari o paano kami nagdesisyong gawin ang bagay na yun. Dahil sa tingin ko ay nadala lamang kami ng mga damdamin namin. Masyado po kasing romantic ang araw na yun para sa amin Kaya rin siguro hindi na kami nakapagpigil. Sobrang saya. Halos lumundag ang puso ko sa kilig. Hindi man namin napag-usapan kung anong meron sa aming dalawa, pero lalo ko pang pinag-igihan ng pag-aalaga ko sa kanya. Lumipas pong mga araw, naging mas malapit kami sa isa't isa at umakto na para bang mag-asawa. Gustong-gusto ko pong itanong sa kanya kung ano ba ang meron sa amin, Miss Amore. Pero ayokong mailang siya. At aaminin ko pinangungunahan din ako ng hiya. Dahil ako ang lalaki, pero ako tong sinasahuran niya. Sino ba naman ako para mag-aya ng relasyon sa isang kagaya niyang high-profile na babae? Kaya naman ini-enjoy ko ang masayang araw namin hanggat kaya ko. Isang araw ay sinabihan niya akong maghanda ng merienda dahil bibisita raw ang kuya niya. Sa pagkakatanda ko isang sikat na lawyer ang kuya niya na may-ari ng isang law firm. Sinigurado kong malinis ang buong bahay at walang ni isang alikabok na mapapansin ng bisita namin. Naghanda rin ako ng ginataang bilo-bilo na mag-isa kong niluto kahit sobrang nakakangali ihanda yun. Indo kasing paborito ng Kuya Angelo niya. Pagdating nila ay pinagbuksan ko sila ng gate. Roy, eto nga pala ang kuya ko, si Kuya Ruan Angelo. Kuya,
Eto naman si Roy, ang kasama ko rito sa bahay. Roy, nakapaghanda ka na ba ng merienda? Yung sinabi ko sa yung ginataang bilo-bilo, okay na ba? Tanong niya habang papasok kami ng bahay. Oo, Maya. Sakto't mainit pa yun. Dahil halos kakatapos ko lamang magluto. Alay po kayo, sir. Kukunin ko po muna tong bag niyo para may tabi. Hindi kumikibo si Kuya Angelo. Sa halip ay matalimang matitig niya sa akin. Bakit Maya lang ang tawag mo sa kapatid ko? Nagulat ako sa napakadiretso niyang klase ng pagtatanong. Ano po kasi? Ako nagsabi sa kanya ng kuya. Dadalawa na nga lang kami dito sa bahay eh. Tapos para ba kaming iba sa isa't isa. Tara na, doon tayo sa kusina. Kain na tayo. Mabuti na lang at sinalo ako ni Maya. Minabuti kong manahimik na lamang sa buong oras na nandun ang kuya niya. Sinisiguro ko lang na maayos at komportable silang dalawa, lalong-lalo na si Maya. Kapag may kailangan siya, ay agad kong kinukuha kahit hindi niya pa sabihin. Siguro, dahil na rin sa kabisado ko na ang mga galaw niya, ay kahit hindi niya iutos, agad kong nagagawa. Lumabas ako noon sa my garden para i-check ang gate malapit doon dahil papadilim na. Pero ang hindi ko inaasahan ay sinundo na pala ako ni Kuya Angelo. Roy ang pangalan mo, tama? Kuya Angelo. Para talaga akong natatameme kapag kaharap ko siya. Huwag mo akong tawagin kuya, dahil hindi kita kapatid. Ano bang meron sa inyo ng kapatid ko, ha? May relasyon ba kayong dalawa ni Maya? Wala po. Sa pagkakataong yun ay hindi naman yun kasinungalingan dahil totoo namang wala kaming malinaw ni relasyon ng kaning kapatid. Kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, malalagot ka sa akin. Sisiguraduhin kong makukulong ka, Roy. Tandaan mo, hindi gatas ang bakang kapatid ko. Nakikita kong klase ng pag-aasikaso mo sa kanya at ang tinginan yung dalawa. Pwede ang lokohin ng ibang tao pero hindi ako. Matuto kang lumugar kung saan ka man dapat narapat. Miss Amore, akala ko sa mga drama lang nangyayaring mga ganong tagpo. Pero hindi ko aakalaing mangyayari mismo yun sa akin. At nung nasa ganong sitwasyon ako, ay aaminin kong hindi ko talaga alam ang gagawin. Sinubukan kong ipagsawalang bahala lamang yon at hindi ko rin sinabi kay Maya. Pero sadyang sinusubok yata talaga kami ng kapalaran. Sabado ng araw na yon at schedule ko para mamalengke. Habang nasa loob ako ng pamilihan ay may narinig akong hindi inaasahang bulong-bulungan. Di ba yan yung sugar baby ni Doktora Maya? Hala, oo yan nga yun. Ang pakilala sa atin dati. Boy daw sa bahay ni Doktora. Yun pala, boy as in boyfriend. Iba talagang nagagawa ng pera, no? Tingnan mo, kahit napakalayo ng agwat nila, nakuha pa rin siyang magoyo ni Doktora. Naku, sinabi mo pa. Unang-una, kayang-kayang pagandahin ang sarili niya dahil meron siyang pera. At pangalawa, maraming lalaki ang kakagat kapag inofera niya ng malaking halaga. Kala ko pa naman nagluluksa yun, kaya hindi naglalabas ng bahay. Ano ka ba naman? Ilang taon na rin naman ang nakakalipas. Siyempre, kapag may makati, kailangan may taga-kamot rin. Minadali ko na lamang noon ang pamimili ko para makaiwas sa gulo. Hindi ko alam kung paano nalaman ng mga tao ang bagay na yun. Pero gaya naman ng nalalaman natin lahat, mabilis kumalat ang chismis. Isang gabi, magkatabi kami ni Maya sa kama. Akala niya nun tulog na ako, pero hindi niya alam, nakikinig ako sa usapan nila ng kuya niya sa telepono. Pilit siyang pinipiga nito kung ano bang meron sa aming dalawa. Panay ang tanggi niya. Aaminin kong masakit yun para sa akin, Miss Amore. Pero alam ko namang pinoprotektahan lamang niya ang kaning sarili. Kinabukasan ay pinaghanda ko siya ng masarap na agahan. Kahit madaling araw pa lang ay nagluto na ako para may handa ang paborito niyang kare-kare. Pag alis naman niya ay inihanda ko na kaagad ang kakainin niya para sa hapunan. Humba na may kasamang nilagang itlog.
Ipinasok ko lamang yun sa ref ng maluto. At saka ako nag-iwan ng note sa pintuan ng ref. Miss Amore, nagpa siya akong umalis na lamang ng bahay ni Maya. Tahimik ng buhay niya at meron siyang magandang propesyon. Ayoko na pong sirain yun. Ayoko nga makadagdag pa sa mga problemang iisipin niya. Masyado na siyang maraming pinagdaanan sa buhay at kung huhusgan pa siya ng mga tao dahil sa pagmamahalin namin, hindi ko po kayang makita yon. Hindi ko kayang mahihirapan siya. Kaya naman, ako na lang po ang lalayo. Kahit hindi ko alam kung saan ako pupunta, ay binitbit ko ang mga gamit ko. Hanggang sa napadpad ako sa isang hardware kung saan naghahanap sila ng tindero. Dahil may experience naman ako sa ganoon, ay mabilis akong natanggap. Akala ko hindi na po kami magkikita ni Maya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang nagpakita sa trabaho ko. Nakiusap siyang paglaanan ko raw siya ng oras. At aaminin ko naman pong miss na miss ko na rin siya. Kaya hindi na rin ako tumutol pa. Maya, huwag mo nang ipilit ang gusto mo. Hindi mo ba maintindihan na ginagawa kong lahat ng to para sa'yo? Ginagawa ko to para hindi ka nahusgahan ng mga tao. Ginagawa ko to para hindi na makadagdag sa mga problema mo. Ano bang sinasabi mong problema? Sa tingin mo ba may pakialam ako sa mga sinasabi nila? Sa tingin mo ba kaya kong kontrolin ni Kuya? Roy, nung dumating ka sa buhay ko, doon lamang ako ulit nagkaroon ng pagkakataong maging masaya. Meron na akong kakuntuhan. May kasabay na akong kumain. Meron na ulit taong nakakaintindi sa akin. Sa tingin mo ba hindi ko ipaglalaban yun? Wala akong pakialam sa iba dahil hindi naman silang nakakapagbigay sa akin ng kasiyahan na kailangan ko eh. Pero kung ikaw mismong susuko, ano kita paglalaban? Miss Amore, para po akong pinukpok sa ulo dahil sa mga sinabing ni Maya. At dahil nga doon, nagising ako sa katotohanan. Bakit nga ba nagpapa-apekto ako sa sasabihin ng iba? Ay ang importante lang naman ay kaming dalawa. Dahil po doon ay sumama ako pabalik sa kanya. Miss Amore, ngayon nga po ay 2 taon na po kaming kasal ni Maya. At masasabi ko ito po ang pinakamagandang desisyong nagawa ko sa buhay. Ang araw-araw na makasama at pagsilbihan siya. Iyon ang naging purpose ko sa bawat pagbangon ko. Meron pa rin pong ilang taong tutol sa relasyon naming dalawa pero hindi na po namin sila iniintindi. Wala naman silang ambag sa buhay namin. Dito ko na po tatapusin ang istorya ko. Sana po inyong nagustuhan ang naging love story namin ng misis ko. Muli, lubos na gumagalang, Roy.